Narinig niyo bang pagka-garden? Iba't ibang mga klaseng halaman bang inyong tinatanim? Bakit imbis na ordinaryong halaman lamang, gawin niyo ng isang hiwaga na pwede pang ipanggamot? Gusto niyo bang malaman po ano pang pwedeng gawin itong tinaguriang holy plant? Eto, usisain na natin ang hiwagang halaman. Tila isang ordinaryong halaman lamang ito, pero hindi nyo alam, ito'y punong-puno ng misteryo at milagro, kung kaya sinaniniwalaan itong mahiwagang halaman. At kung siya'y tawagin, parang tao si Tulasi. Si Tulasi, siya isang personality. Siya isang pure devotee of God na nag-appear siya sa mundo para paglingkuran niya ang mga devotee ng God. So, siya ay very powerful sa personality. Ang Sanatan Dharma Eternal Religion, isang relihiyon, nagsimula sa India, ang bansang pinagmulan umano ng tulasi. Pinaniniwalaan nilang sagrado ang halamang tulasi. Inaalagaan nila ito na para ring tao. May kabit ang kanyang paso. Araw-araw ay dinidiligan, kinakantahan, at dinadusalan nila ang halaman. Mayroon talaga silang ritual para sa tulasi. Ipinakita pa nila sa amin na ang ngayong tao si Tulasi. Ang Tulasi Memorial ang Tulasi at because Krishna came here since time. So kung sino man ang nakakilala kay Tulasi at sino man ang sumamba sa kanya at unikot ang tatlong beses, lahat ng mga kasalanan mo ng previous life mo, past life mo, lahat yan ay makakasalanan. Ilang mga piling tao lamang ang nabibiyayaan ng tulasi ni necklace. Ito ay gawa sa kahoy na nanggaling sa halaman. Isa umano itong makapangyarihang kwinta. Pag ikaw ay namatay at meron kang tulsi, ikaw ay hindi pwede makita ng kahit sinong matasamang espiritu. Kung sino man yung kamatayan, word of kamatayan, hindi ka pwedeng lalapitan niya. Kasi ang ibig sabihin niyan, kaya kami mayroong tulsi sa leeg. We are a dog of God. May nabang may-ari sa amin. Ano bang may-ari sa amin? Si Krishna. Maski sino ay pwedeng mag-alaga ng tulasi. At sino mang magtanim nito ay mabibigyan ng proteksyon mula sa kasamaan, kapahamakan o anumang kamalasan. Maaari makakuha ng mga buto ng tulasi sa temple na walang bayad. Maraming silbi ang tulasi. Sa katunayan, may iba't ibang paraan ng paggamit nito. Pero sa bawat parang ito, di nila kinalilimutang bigkasin ang Mahamantra. Ito ang katumbas ng ama namin ng Katoliko. Doon sa isang bagay, sumamantrahan mo na yon para maging holy yon. And then you will place the tulasi there. Pagkatapos, yun ang ipapapa dito. Pampabata, pampaganda, pampahobi. Sa mga may sakit, inilalagay sa noo ang dahon ng tulasi na lalagyan ng holy water. Nakakapagpagaling daw ito. Sa mga nais magkaroon ng pera, inilalagay ang nadasalang dahon sa loob ng kanilang pitaka. Sa mga estudyante, idinidikit sa iba't ibang parte ng katawan, lalo na sa noo, upang tumalino. Sa mga nagpapapongsyoy naman ng bahay, binibigyan nila ng itinaling tangkay ng tulasi at isinasabi sa itaas ng pinto. Pampaalis daw ito ng masasamang espiritu at elemento. Pero kadalasan ibibigay nila ito sa mga taong may delikadong trabaho, kagaya ng mga sundalo at pulis. Binabalot nila ito sa tela. Totoo man o hindi ang hiwaga ng tulasi sa mga taong nawalan na ng pag-asa sa medisina, sa mga nais swertihin sa buhay at nais mapalayo sa kapahamakan, kasama ng matinding pananampalataya, naniniwala silang matutulungan sila ng halang ito. Dito ang paranormal consultant na si Mother Adi. Kung minsan naman kasi, may mga tao na ang lakas ng attraction sa mga unseen beings. Kaya nakikita sila through the camera sa mga pictures na ito. Katulad itong picture na ito At ipinakita pa niya saan ang mga dalagang litrato na hindi na maligaw na kaluluwa ang pakikita, kundi pati na rin ang mga elemento at engkanto. May lumabas dito na mukha ng baboy. Yan. Tsaka dito, parang yung Tinkerbell. Ito naman, sa Mystical Cave. Nagpunta yung friend ko sa Mystical Cave. Tingnan mo ito, parang siyang duwende. Parang siyang duwende na nakayusyok. At na litrato ito na nakuha sa bahay ng isang kaibigan.
nakita namin ang form na ganito, nakakatakot, di ba? No? Elementals ito, no? Ngayon, ang bahay na to, sa loob, may protection siya, kaya hindi nakakapasok, kaya sila mismo ay nanonood lang sa labas. Pero para sa isang professional photographer tulad ni Donoy Duran, walang kababalaghan sa mga litratong ito. Mahirap para sa akong kalulan kasi ang photography very scientific. No? Madali lang naman gawin yan eh. Sa darkroom, pwedeng gawin mo. Dalawang negative pagpasungin mo. Tapos, i-filtrate mo. Paglabas nun, parang isang picture lang pero actually dalawang pictures lang. At bilang patunay, ipinakita niya sa amin ang ilang mga larawang sinadyang lagyan ng mga imaheng aakalain mong multo. Kumisan ang explanation nito yung belief system natin na naka-ready na yung mind natin para tanggapin na mayroong nag-a-appear na ibang image ng mga elementals. Pero hindi naman pala. Tulad ng sikat na kuha ng Dimoloy Demonyo sa mga litrato mula sa gumuhong World Trade Center at Hindenburg Explosion sa New Jersey. Kasi yung usok na alcohol niya ng napakaraming image po. Depende sa interpretation mo. Pinabuti na ng grupo ng extraordinaryo ng humingi ng tulong sa grupo ng heritage na kinabibilangan ni Mother Alice para ipagdasal ang mga Dimoloy kaluluwang ito. So itong spirit na ito, magkakaroon sila ng liberation sa pamamagitan ng chanting ng Hare Krishna. Because the chanting of Hare Krishna is very, very powerful. Pero tandaan, di lahat ng ating nakikita ay dapat paniwalaan. Dahil baka naman pinaglalaroan lang tayo ng ating malikot na isipan. Sa mga kwentong matigamin sa inyo sa hapon ito, marami sa inyo ang nabanghang at nakatulala. Marami din siguro ang napataas ng kilay at hindi naniwala. Ngunit sa mundong ating ginagalawan, may mga bagay-bagay na nagaganap na hindi na ipaliwanag ng umaan. Ngunit iniiwan namin sa iyo ang pangkulisga. Kung ito nga ba'y may katotohanan o wala, at nirerespeto namin ang inyong mga paniniwala. Sa ngalan ng ating partner na si Paolo Beriones, ako po si Miriam Kiambao at kami ang inyong kapuso sa GMA. Magkita-kita tayo sa susunod na Biyernes at sabay-sabay tayo kamangha sa mga kwentong talaga naman extraordinaryo. Ang totoo